dear beloved, Boss Mike, Cervera. No, hindi ba daw DDS? Pero ang kanyang tingnan nyo, tarpaulin. Serbisyong pantay-pantay eka, mga kababayan. O, Team Serbisyo. O, Attorney Mig Suntay. Siguro kapatid ho ni Bong Suntay, ano? Tingnan nyo naman, sino? Kiko Del Mundo. Berdeng-berde, mga kababayan. O, bakit nandito si Vice Mayor Gian Soto? Dinaman nyo pa, no? Ikaw ba, Belmonte, DDS ka? Utik na yan, mga kababayan ko. At teka, may napansin ako bigla. Wait lang. Bakit may nakalagay dito? Kung Bong Suntay, manyakis. Grabe kayo, nilagyan ng manyakis, Hanip, mga kababayan ko, lagot ka ngayon, Bong Suntay. Ang dami mo ng basher, pati mga litrato, nilalagyan ng ganyan, Manyakis ka raw! Kayo, matindi kayo, grabe kayo, nilalagyan nyo pati mga litrato. Team Serbisyo nga, tapos lalagyan nyo kung Bong Suntay Manyakis, nakalagay, Tindi, no? Matindi talaga, mga kababayan ko itong mga ito. Lahat, mga kababayan, ewan ko ba? Bakit ayaw nila lang tawaging DDS? Ganon din ho, mga kababayan, tong Erice. Si Erice, kilala nyo ba si Erice? Congressman, dyan po sa Caloocan. Si Congressman Erice. Tara. Eto, nagwawala ho, mga kababayan. Aba, lahat na lang ho kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang kongresista, dapat pangunahan mo na, sabi nga ni Attorney Claire, gumawa ka na ng batas, patibayin mo na yung batas, i-revise mo kung gusto mo, at makikipag-debate mo. Di ba, Makiliti, Arnold Lopez, A. Valdez sa Violeta, di ba? Iyan, kinasuhan na ata si Ann Corti. Yari, mga kababayan ko, yari talaga yan. Yari! Eto na, mga kababayan ko, puntan natin to, Sinabi ko po, sabi sa akin, guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Anong totoo? Anong totoo? Anong totoo? Alam nyo, mukhang eto kamukha ni Digong, akala ko kamukha ni Chris Ulo. Parang kamukha ni Ballpoint Man na tumaba ito. Sabi ni MJ Brigente, DDS siya. DDS, Michael Alwag, Ito na, pakinggan ho natin, tanggalin mo muna. Maskara mo, erase. Kamukha ni, Chris. Chris Ulo. Ano ba? Tatay mo ba to? Baka naman tatay ni Chris Ulo to. Ito na, ano yung pinagsasabi mo? Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mga palpak. Anong palpak na sinasabi mo? Ito naman si Erice, Anong palpak ang sinasabi mo? Palpak na Polisiya ng palpak na polisiya. Ano doon? Ang palpak na polisiya na sinasabi mo? Anong polisiya? Di ba dapat kayo yung gumagawa ng polisiya? Kasi kayo yung mga kongresista. Di po ba, mga kababayan ko, JC, Ana Sitosa, makinig kayo. Ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, hindi siya ang gagawa ng polisiya. Kayong mga kongresista, kayo yung gumagawa ng mga batas. Dapat gawin nyo lahat. Bakit kasalanan ni Pangulong Bongbong? Seryoso naman, di ba? Sisihin mong palpak si Pangulong Bongbong. Si Sara nga, walang ginagawa. Wala ka naman sinasabi. Tama ba, mga kababayan ko? Putik na yan Gigigil ako Administrasyong Marcos. Kita nyo, pinanggigilan yung Administrasyong Marcos. Pero tameme ito nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Digong, hindi to nagsasalita.
Hindi porke kamukha mo si Digong, hindi ka na magsasalita. Hindi porke, ikaw ay maka-Duterte noon, hindi ka na magsasalita. Kung para sa bayan pa lang iniisip mo, dapat noon pa. Noon, nung panahon ni Digong, ang daming polisiya na palpak, di ka man lang nagsalita. Di ba? O, tuloy. Sinabi magpapakulong December 15. Nagpakulong ba kahit Nagpakulong. Pinakulong sino? Si Diskaya. Pinakulong yung mga taga DPWH. Pinakulong si Bong Revilla. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Nag-imbestiga naman Nag-imbestiga. Ano bang problema mo? Ano problema mo? Nag-imbestiga naman Saba, binola lang kami. Anong binola? Kayo dapat ang gumawa. Ba't sasabihin mo binola ka? Uto-uto ka ba? Uto-uto yata itong si Erice. Mga kababayan ko, yung mga taga-Caloocan, uto-uto siguro to. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Di bakit hindi nyo gawin? Kung kailangan magpasa, bakit di kayo magpasa? Gumawa kayo ng mga batas, ilaban nyo. Ilaban nyo sa plenaryo, ipagtanggol nyo na dapat ito mangyari, dapat maisabatas ito, ganon. Bakit si Pangulo sinisisi mo? Kasi hindi ka mapapansin kung hindi mo idadamay si Pangulo. Ganun ho yun, mga kababayan ko, admin na BMB Joby, JC, Hanggat hindi nila idinadamay ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging grandstanding nila, hindi ho sila mapapansin. Kaya kailangan banggitin kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos lahat. Ako nyo, mga kababayan ko? Kasalanan ni Pangulo! Kailangan banggitin si Pangulo kasi hindi ako mapapansin. Kung magsasalita lang ako rito, wala pa rin. Kaya mga kababayan, huwag na kayong magtaka kung bigla akong tumakbo sa Caloocan bilang congressman, lalabanan ko yan. Tao pa ko Sing Martin, bakit ganun, Boss Mike, ang papangit nila? Putik na yan alam mo na, di ba? Kaya nga ganyan yung mga pagmumukha niyan Grabe naman kayo kay Erice kung makapangit kayo. Hindi pa po pwede, nakamukha lang ni Digong nyo. Ano ang plataforma mo? Lahat ng mga bako-bakong muka, katulad ng mukha nito, ipapa-ispalto ko. Para lahat ng mga taga-Caloocan maging kamukha ko. Yan ang number 1, numero 1. Di ba? Lahat ng club dyan, dadalhin ko sa Davao City. Kasi, yung mga Duterte mahilig sa mga pokpok, kaya mas kikita sila roon. Tama? Tama? Di ba? Tao pa ko Tama ba mga kababayan ko? Sa dami ho ng beer house dyan sa Caloocan. Mukhang nalulugi na yung mga yan para kumita kayo. Lahat kayo, ililipat ko sa Davao. Utik na yan, doon, kikita kayo. Bakit? Number 1 na customer nyo, si Pulong si Baste. Di ba, mga kababayan ko? Tatawa ako. Priority, ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ano kasalanan ni Pangulong Bongbong dun? Kagaya mong mga kongresista yung mga nandyan, dapat ilaban mo yan. Hindi ko ilubos maisip, mga kababayan ko, na bakit nadadamay si Pangulo. Samantalang mga kababayan, silang dapat na gumawa niyan. Diba? Yung committee, sisihin mo. Yan, sabi ni Arnold Lopez.
Pinapagalitan mo si Manong Bongbong eh. Yan ang problema sa'yo. Putik na yan, magkakahiwalay kayo ng trabaho. Ang trabaho ninyo ay hindi trabaho ni Pangulo. Nakuha mo? Yun ha. O kaya nga sabi ni Atty. Claire, pasok. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Oh, kita nyo? Sabi tuloy ni Atty. Claire, bakit kay Pangulo naman isisisi? Ganun talaga, Atty. Claire. Hindi mapapansin ng taong bayan kung hindi titirahin si Pangulo. Kapag hindi dinikit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga pagwawala dyan sa Kongreso, hindi mapapansin sila. Diba mga kababayan ko? Hindi mapapansin! I love my own province, Boss Mike. I'm proud, Ilocano. Tama! Agpaiso kapsyat. Ang sinasabi mo. Ito na. Auntie Claire. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Oo. Kung ayaw niya yung version sa House of Representatives, Oo. di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Correct. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. Tama. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon yan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Oo nga, attorney. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo parang gustong isisi ni Erice. Si Erice na mahilig manisi. Sabi nga dito ni Paul Magalong, kasi sabi ni Conggarin, siya pala ay di binoto para maging minority. Oo. Kung hindi, mga kababayan, siya pala ay in-appoint. Grabe, no, mga kababayan ko, no? In-appoint! Oo, mga kababayan ko, ngayon nabisto tuloy si Erice. Ayun, biglang nanahimik eh. Yari, mga kababayan, si Erice dyan, ha? Sige na, ito na, tuloy na, attorney. Trabaho po nilang gumawa ng batas. Correct. Kaya trabahuhin niya po iyan kung anong gusto niyang version. Tama. No, tama, di ba? Naku, ewan ko ba mga kababayan ko, ulitin natin. Bakit naman po ito Pangulo isisisi? Oo nga. Kung ayaw niya yung version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Oo. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. Oo nga. At kung anong Sakit nun ha. Mga kababayan ko, yung sabihan ka ng ilabas mo na lahat ang talino mo daw, Erice. Erice, ilabas mo na lahat daw yung talino mo. Oo, pati yung malauhog na utak mo, labas mo na. Tuloy, grabe, no? Sabihan ka ni Atty. Claire ng ganon, nakaw! hihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niya. Correct. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Oo Trabaho nga. po nilang gumawa ng batas. Tama. Kaya trabahuhin niya po iyan kung anong gusto Oo niyang nga. version. Tama, trabahuin mo. Hindi yung daldal ka ng daldal, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Baka naman hindi lang ito, napagbigyan na naman sa kahilingan. Ewan ko, mga kababayan, bakit sila ganyan, ano? At mga kababayan ko, dahil nga mga DDS sila, kahit nga si Trump, di ba? Galit. Kahit nga si Trump, mga kababayan, ayaw sa mga DDS eh. Ano sabi ni Trump? Ayan Philippines? Are you from the Ayan, President Donald Trump, sinabing pro-China si Rodrigo Duterte. At ang Duterte administration. Ano pang aasahan nyo dyan, mga kababayan? Basta pro-China, mga kababayan. Mga taliwas sa mga utak niyan. Di ba? Mga taliwas sa mga utak niyan, parang si Erice lang. Parang si parang si Bong Suntay. Putik na yan, sabi nga mga kababayan, ang daming panggigigilan, ang daming pagnanasahan. Bong Suntay, hindi mo ba pinagnanasahan si Kitty? Putik na yan, si Kitty, kita mo naman, ha? Hindi ka ba curious sa mga kung ano-anong nasa katawan niya?
Hindi ka ba nakikurious kung bakit yung isang dede mas mataas, ha? Parang ganito eh, nakaganon mga kababayan ko. Di ba, no? Oy, Suntay, wait lang bago to si Trump. Hayaan nyo munang nakanganga si Trump dyan. Oy, Suntay. Hindi mo ba, no, trip si Kitty? Kapag ka ba si Kitty nakasalubong mo, kung ano yung naramdaman mo kay Ann Curtis, ganun din? Malilibugan ka rin? Tatanong tayo mga kababayan, tanungin natin si Suntay. Kapag ka ba nakasalubong mo, si Kitty, malilibugan ka rin. Diba? Paano kaya? May imagine niya kaya si Kitty? Hindi, di ba ang tawag doon sa mga nag-iinit, nalilibugan? Oo, Tagalogin na natin para mas maunawaan. Oo, nag-iinit daw yung pakiramdam. Ganon, di ba? Tama ba? Di ba? Dito na tayo. Kaya nga si Trump ayaw sa mga Duterte. I assume you're from the Philippines? Are you from the Philippines? Yes, sir. That's good. You're very lucky to be from the Philippines, right? Kita nyo, sabi nga ni Trump maswerte daw tayo kasi galing tayo sa Pilipinas. Napakasayang bansa. Marami lang marites. Oo, di ba? Marami lang marites. Ito na. It's a great place, but we're gonna have a very good relationship. I mean, I know you had some problems with another president. Totoo yan. Okay daw ho yung relationship natin. Alam daw niya na may problema tayo doon sa matandang digong. Sa matandang Duterte na nakakulong kasi nga mga kababayan, DDS, pro-China daw yun. Tignan nyo. And it was not your fault, it was the president's fault. And the country was maybe tilting toward China. But we tilted it very, very quickly. Kita nyo, dahil kasalanan daw nung Duterte yun, dahil pro-China daw yun. Grabe, no? Deny na si Jesus Suntay, Sir Mike, di daw niya nakita sabi, sabi rito, deny na si Jesus Suntay. Sir Mike, di daw niya nakita in person si Ann Curtis. Sabi niya, nakita niya Anong hindi nakita? Nakita daw niya. Ano ba? Sabi niya yun. Napakawalang niya, napakasinungaling naman pala niyan Ayan o. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako. Ako si Ann Curtis. Nakita ko si Ann Curtis, sabi. Ano nga sinasabi na ito nga, hindi nakita? Ayan o, maliwanag And lastly, alam mo, minsan nasa Shangri-La ako. Ako si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong... kita nyo? May desire sa loob ko na nag-init talaga. Kita nyo? Nung nakita ko si Ann Curtis, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Nalibugan ako. Parang gano'n. Diba? Parang may desire ako na parang gusto kong... siguro kung ako yun kasi pagka gano'n, may desire, nag-init ako, putik na yan, parang pinagnasahan ko. Parang gusto kong beng-bangin. Ewan ko kay Suntay kung ganun din yung desire niya. Pero kapag kaganon kasi mga kababayan, pag nag-init ako, nalibugan ako, nakita ko yung isang babae, abay gusto kong beng-bangin yun. Ano pang explanation? May desire, nag-init. Iba, di ba? Ibang pakiramdam. Nakita mo, magandang babae, sexy. Bakat ang di ba? Lahat, Putik na yan, mga kababayan. Ang imagination ko, iba na. Paano kaya kapag pinatuwad ko siya? Di ba? Kung imagination lang.
Siyempre, ang iisipin ko, mga kababayan ko, putik, ang sarap siguro nito patawarin. Ang sarap siguro nito, ano, ha? Beng-bangin. Siyempre, gano'n ang imagination. Isang babae, nag-init ka, nalibugan ka, may desire ka, di ba? Oh. Ano tawag dun? Ang dami pang pasikot-sikot eh. Ano pa? Panoorin nyo uli. Oh. And lastly, alam mo yung minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, kita nyo? Na-imagine niya daw kung anong pwedeng mangyari. Ganon din ako eh. Kung sakasakali, makasalubong ko yung isang babae na trip ko. Mga kababayan ko, lahat nasa isip ko. Ano ba ang pinakamalapit? Sa bahay ko, sa Victoria Court, o sa Sogo? Ganon yun, mga kababayan ko. Kayong mga lalaki, meron pa bang ibang dahilan? Kapag nakita nyo yung trip na trip ninyo at meron kayong init, may libog kayong naramdaman, siyempre, unahin yan, alin kaya, saan ko kaya bebeng-bangin ito? Sa bahay ko, medyo malayo. Ano ang pinakamalapit na motel dito? Kung dadaan pa ako sa kondo, naku, marami pang pwedeng mangyari. So, dalhin na lang natin siya, biglang liko. Dalawa lang yan. Sogo o Victoria Court ang bagsak nyo. Di ba? Alam mo na, Una Ramirez ang sagot ko, ha? Ganun yun. Tanggalin na natin yan. Putik na. Libog-libog. Our beloved Boss Mike